Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pakinggan natin itong panibagong audio recording na inilabas ni Kibuloy. Naglabas siya ng official statement na pangatlo na ata ito simula nung siya'y pinaghahanap ng batas. At ito medyo mahaba-haba yung kanyang litanya, mga 30 minutes. So, huwag na natin patagalin. Pakinggan natin si Kibuloy. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ang lakas din ng loob na ito no? Pati OFW talagang in-address pa niya. Kung titingnan natin, ang mga biktima niya, OFWs di ba? Tapos pati mga Pilipino, in-address niya, karamihan sa Pilipino, hindi naman naniniwala sa kanya Ang alam nga ng karamihan sa Pilipino, siya'y nagkasala at dapat humarap siya sa batas. Lakas din ng loob no? Feeling niya, ang daming naniniwala sa kanya Yung mga KOJC, yan, yung membro niya, dapat i-address niya. Pati sanlibutan, kasi sabi niya, Diyos daw siya ng sanlibutan Okay lang i-address niya, pero yung mga Pilipino, wag mo nang idamay. Pati yung OFWs, kasi karamihan sa Pilipino, pati sa OFWs, hindi naman naniniwala sa inyo Pasensya na, Pastor, pero yun talaga yung totoo Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Inuusig daw siya ng bansang Pilipinas. Eto lang mga kababayan bakit ka ba inuusig? Bakit ka ba pinaghahanap ng batas? Kaya ka hinahanap ng batas dahil may ginawa kang katarantaduhan, may ginawa kang kasalanan, nang abuso ka ng mga kabataan. Ikaw ay pinagbibintangang ng molestya, ikaw ay pinagbibintangang ng rape, ikaw ay pinagbibintangang ng abuso. Tapos ngayon sasabihin mo, inuusig ka ng bansang Pilipinas? Ngayon kung hinahanap ka, pinaghahanap ka ng batas, dahil din sa ginawa mo. Hindi dahil sa walang dahilan Hinahanap ka ngayon ng batas kasi nga, ang daming nagrereklamo laban sa iyo, may mga complainant. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi daw siya nagtatago dahil meron daw siyang kasalanan. Bakit ka nagtatago? Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 ng taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan. Tingnan niya guys simple case lang daw. Simple case lang pala bakit ka nagtatago? Bakit ayaw mo harapin? Sabi niya, kasi nga pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Pinoprotektahan mo saan? Saka, yabang-yabang mo nga. Diba? Sabi mo pa nga hindi ako natatakot kay Lucifer. Sa inyo pa? Nakalimutan na ata ni Kibuloy yung sinabi niya hindi nga daw siya natatakot kay Lucifer, tapos sa inyo pa. So ngayon yung sinasabi niyang gano'n, wala na, sinasalungat na niya. At ngayon daw umiiwas siya, ayaw niya magpakita, ayaw niyang sumuko, ayaw niya magpauli, o dahil nga daw pinoprotektahan niya yung kanyang sarili dito sa simple case.
Simple case. Para sa kanya simple case yung rape, simple case yung child molestation, simple case yung human trafficking. So simple case lang pala yan kay Kibuloy. Simple case, ba't ayaw mo humarap? Umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi. Ayan, mga kakampi niya talaga. Halatang-halata no, na talagang nag-uusap-usap itong mga to Grupo ni Duterte Bantag, Tebes, siya. Halos pare-parehas yung kanilang kinakaharap di ba? Halos pare-parehas Panay mga DDS yung mga taga-suporta ng DDS, talagang at todo tanggol dun sa mga alleged criminals Di ba? Nabanggit niya, ibig sabihin, talagang magtotropa sila. Grabe, no? Mga pinaghahabol na batas, wanted sa batas. Tapos gagawin mo pang ikukumpara mo yung sarili mo. Iba daw siya dun sa kaso ni, Kaso ni Tebes at kaso ni Bantag. So parang hinihiwalay na niya yung sarili niya dito sa tropa niya. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Ito lang sabi niya, iba daw yung kaso niya kay Bantag sa kay Tebes kasi yung kaso ni Bantag at ni Tebes dito lang sa Pilipinas. Syempre sa Pilipinas lang kasi ang involved lang dun sa krimen na ginawa nila mga Pilipino Si Bantag, ang alleged sa kanya, binibintang sa kanya, pinatay niya si Percy Lapid at si Jun Villamor. Si Tebes naman, ganoon din. Dami siyang pinapatay dyan sa Negros Oriental at yung mismong governor ng Negros Oriental na si Governor Digamo, siya di umano tinuturong mastermind. So talagang sa Pilipinas lang. Ito si Kibuloy, talagang complex ka. Complex yung kaso mo, pati Pilipinas at Amerika, kasi yung krimen na binibintang sa'yo, ginawa mo dyan sa Amerika at maging sa Pilipinas matindi ka International yung kaso mo ngayon, ba't sasabihin mo na na para bang nagmamalinis, sasabihin niya complex yung sa akin. Umiiwas ako kasi complex yung sa akin, hindi katulad kay Bantag sa akin, kay Tebes. So, tapos ngayon, ito na. Dinideny niya yung mga binibintang sa kanya at tinuturo niya, binabaligtad niya ngayon yung mga taong nagrereklamo laban sa kanya. Sila na raw yung magdanakaw, ganyan. Ito mga kababayan, sa totoo lang, ito sinasabi ni Pastor, bakit hindi mo sabihin yan sa korte? Tapos ngayon sasabihin mo, ayaw nyo ng anong tawag doon? Yung publicity, ano ba tawag doon? Trial by publicity. Ngayon, ang ginagawa mo, nagsasalita ka ngayon, diba? Ano yan parang lumalabas tuloy, ginagamit mo na yung social media para pabulaanan mo yung sinasabi. So, ang nangyayari ngayon, parang rin yung ginagawa mo palusot by publicity. Nagpapalusot ka na sa social media ba't hindi sa korte mo sabihin yan? Pagkatapos po, pupunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang Korean sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ng kasong yun sa... So, ibig sabihin, yung pang-rape niya, pang-abuso niya sa mga miyembro niya na ginagamit niya kapag night duty, raw, kagagawan daw nitong mga dating miyembro? Ganun ba yun?
Yung mangre-rape ka. Hindi ko maintindihan eh, paanong kasalanan nitong mga ito na ikaw ng rape, ng abuso ng bata, paano naging kasalanan? At paano mo nasabing pinaniwalaan, eh, hindi ka pa nga humaharap sa ano eh, sa korte eh, 'di ba? Kasi pinakinggan sila ng korte. Meron silang reklamo, so dapat lang pakinggan sila. Ngayon sabi ni Kibuloy pinaniniwalaan agad daw sila, yung mga complainant. Hindi naman siguro gano'n. Kaya ka nga tinatawag eh, kaya ka nga pinapaharap para ipaliwanag mo yung side mo. Oh. Kapag nagsalita ka na siguro, pag gumarap ka na, kapag sumuko ka na, problema kasi sa'yo, ayaw mo sumuko. Puro ka dakdak. Dakdak ka dyan eh. Kagaya niya, naglabas ka na naman ng statement. Dapat sa korte mo yan ipaliwanag. Ayaw mo sa Senado, sige, wag sa Senado. Ayaw mo sa Kongreso, sige, wag sa Kongreso. Sa korte na lang. Eh, paano ka magsasalita sa korte kung tago ka ng tago? Amerika, 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at tinarap ang kasong yon na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. At tatatlong taon na nilang pinopost. Grabe na, 43 counts. Oh. Mahilig kasi. Grabe no, mahilig kasi. Kapag sobrang hilig mo at medyo tuwing gabi lagi kang nilalamig. It's raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Kaya siguro laging may night duty, no? Ay, nilalamig si Pastor. Magpadala ka dito ng isang puti. Siyempre, kaya pampapansin mo yung mga miyembro niya, yung mga doon sa kumakanta sa likod niya, mga puti, tas talaga may mga itsura eh. Talaga nakaschedule. Diba? 43 counts, ang dami. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Ito, dinamay na si Marcos. Anong kinalaman ni Marcos dun sa pang-rape? Ano naman kinalaman ni Marcos dun sa pang-aabuso dyan sa minor de edad? Ano ba yan? Pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo at ang FBI at CIA nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. O under surveillance ka kasi nga may mga complainant sa'yo na nang-rape ka. Ano kinalaman ng EDCA, Mutual Defense Agreement, dun sa kaso mo? Ang layo naman nun. Saka, pansin niyo ba yung tunog dun sa background ni Kibuloy? Yung parang may cricket, yung krak 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 krak. Pansin niyo ba? Well, ako hindi ako naniniwala ron sa totoo lang. Pasensya na kayo. Baka isipin niyo, nasa bundok, nasa gubat si Kibuloy. Ako, sa tingin ko lang kasi ito masyadong mga tuso ito eh. Sa tingin ko lang baka background lang yon para palabasin, nandun siya sa kubling lugar, diyan sa gubat o sa, di ba? Sa maraming puno. Naririnig nyo yung background. Pero ako hindi ako naniniwala doon. Malamang sound effect lang yon para palabasin na nandun siya. Pero ang totoo, diyan lang siya sa mga gedli-gedli.
Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda inosente. Paano mo napatunayan na gawa ng mga puti? Di ba, ayun lang tanong ko, paano niya napatunayan na gawa ng mga puti? Ayun ang mahirap minsan kapag kapag nasosobrahan tayo sa, sabi nga ng iba, baka nag-fentanyl. Ayun lang narinig ko, sabi nila, baka naman nasosobrahan ka o nasosobrahan ka sa coke, kaya tamang hinala na. Kasi ganun yun guys di ba? Kapag ikaw nagtatago ka sa batas, kapag alam mo marami kang kaso, maraming complainant laban sa'yo, siyempre bawat kilos mo, medyo nagdadalawang isip ka, teka. Tamang hinala ka na. Di ba? Ganun yun kapag nagtatago ka, pag guilty ka, kapag may pinagtataguan ka, ganun yun Feeling mo, may nakatingin sa'yo Di ba? So, meron daw mga drone. Paano niya nasabi? Dapat may pinalabas pa siyang picture na may drone na nag-iikot dun sa kanyang kaharian. Meron ba kayo nakitang litrato na ito may drone na umiikot dito sa o kwento-kwento lang? Sa tingin ko kwento-kwento lang wala naman siyang pinapakita. Kahit video na nagpapatunay na merong ang drone na nag-iikot dun sa kanya. Wala, tamang hinala na lang Pagkatapos po, pupunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti. Paanong pinaniwalaan? Hindi naman siguro pinaniwalaan, pinakinggan lang sila. Ngayon, ikaw ngayon, dapat humarap para paliwanag mo yung side mo. Paulit-ulit naman Sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang Korean sa Amerika, kaya nagkasundot, nagkasabwat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika, 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado. Grabe, 43 counts, no? Ang dami pala nito. Ang dami sigurong night duty yun, no? Iba-ibang night duty. 43 counts. Doon at tinarap ang kasong yon na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. At tagtatatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon pong November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya so nadamay na yung EDCA, Mutual Defense Treaty. Ano naman kinalaman sa kaso mong rape? Sa kaso mong pang-aabuso dyan sa EDCA, pati Amerikano, pati sundalo ng Amerikano na damay. Ano ba yun, Pastor? Ano ba yun, Kibuloy? Noong December 21, 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, Actually, sa totoo lang, di ba, dapat naman talaga ibigay ka sa sa kanila kasi may kaso ka sa Amerika Anong gusto mo, pagtakpan ka ni Marcos?
itago ka ng gobyerno ng Pilipinas, meron kang mga inabuso diyan sa Amerika. Gusto ata ni Kibuloy pagtakpan siya. O katulad nung ginagawa nung dating administrasyon, pinagtatakpan nila yung mga kaalyado nilang mga alleged criminals. Oh, gusto niya ganun siguro. Gusto niya pagtakpan siya. Gagawa siya ng pang-aabuso sa Amerika, mangre-rape, at kung ano-anong kalokohan ang gagawin. Tapos gusto niya siguro pagtakpan siya ni Marcos. Kaya nagagalit siya kay Marcos. Ano ba yun? Ibang klase talaga to. Surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi, gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo, yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. At Okay, alam niyo itong sinasabi niya, parang sinabi niya na to dun sa sa dati niyang sinabi. Di ba? Inuulit niya lang eh. Inuulit niya lang eh. Wala bang bago? Walang bago? mayroon pa po akong patong na $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po itatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan. Alright, ito naman, di napasok na tayo sa SMNI. Etong SMNI naman, ibang issue yun dun sa pang-rape di umano ni Kibuloy. Iba naman yung issue, yung personal na issue mo dito sa SMNI. Kasi etong SMNI, tinanggalan ng franchise kasi may violation. Parang ABS-CBN lang yan eh. Sabi niya may violation ng ABS-CBN. So, ganun din yung SMNI. Ano ba yung mga violation ng SMNI? Kasi ginagamit nyo yan. Di ba may programa si Duterte, ginagamit ni Duterte para para kalabanin itong Kongreso. Ginagamit itong inyong programa para siraan itong gobyerno. So, ibig sabihin may mga violations. Kasi ang gusto niyo mangyari, siraan niyo yung gobyerno tapos titingnan lang kayo ng gobyerno. Pwede ba yun? Di ba, ginagamit nyo na yung inyong network para, actually, nananawagan nga kayo minsan ng ng pag-aaklas eh.
So dapat sitahin kayo ng gobyerno at kapag ano na, violation na yan ng ano ng mga rules ng franchise. Dapat lang na ano na matanggal lang kayo ng franchise. At tapos, ang dami pa, red tagging. Oh, yung inyong mga ano diyan, mga anchor diyan kung ano-ano rin sinasabi. Oh, ibig sabihin may violation. Kung sa ABS-CBN nga, tuwan-tuwa kayo nung nawalan ng prangkisa dahil may violation. Ngayon, eto, hindi naramdaman nyo ngayon kung ano yung pakiramdam ng matanggalan ng franchise. Di ba? Dati tuwan-tuwa kayo eh. Okay, bumabalik sa inyo yung ano, yung nangyari sa ABS-CBN. Kasi ngayon, iiyak-iyak kayo. Tapos sabihin nyo, ginigipit kayo. Eh, ibang klase. Na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook, ginawa na kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmuron lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila ako. Alam niyo sa totoo lang, hindi ko alam eh. Feeling ata ni Kibuloy, siya lang ang tama. Wala, lahat eh. Lahat ng ginagawa ng gobyerno, mali eh. Hindi niyo napapansin? Lahat na ata ng ginawa ng gobyerno, mali. Feeling niya, siya lang ang tama. Di ba? Moro-moro lahat, moro-moro. Ano yan, Kibuloy? Ikaw lang talaga ang tama, ikaw lang ang walang mali. Lahat ng ginawa ng gobyerno laban sa'yo dahil sa kagagawan mo, sasabihin mo, ginigipit ka, mali ang gobyerno. Ba matindi? Matindi ito. Kung pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento. Saka feeling ko habang nagsasalita to si Kibuloy, parang pa-victim talaga eh, no? Nagpapaawa. Yung pansin, yung salita niya, nagpapaawa. Kaya tulongis lang ang mapapaniwala nito eh, sa totoo lang eh. Kaya sabi ko nung in-address niya yung mga Pilipino, kung lakas naman ng loob nito, i-address mo yung mga Pilipino, halos lahat ng Pilipino hindi naniniwala sa'yo. I-address mo yung mga OFW, halos yung mga biniktima mo, mga OFWs. Mga OFWs nga nagreklamo laban sa'yo eh. Diba? Yung mga KOJC yan, yung mga natutulonggis mo, yung mga utu-utu mo mga miyembro, ayan ang i-address mo. Ayun lang ang naniniwala sa'yo eh, sa totoo lang eh. Feeling nito, parang parang mali lahat ng gobyerno, mali ang ibang tao, lahat-lahat mali, siya lang ang tama. Na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Nako. Palusot. Palusot pa more. Alam niyo yung mga style nito mga to, halatang halata eh. Anong hindi ikaw? Kunyari lang yun, nilipat mo lang para hindi ka masilip. Pero hindi daw siya. Tagal-tagal ng SMNI na yan, sinasabi ng mga siya ito ang may-ari ng SMNI, si Pastor Kibuloy, gaganon-ganon po yung mga miyembro mo. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi ka na kasama sa SMNI. Okay ka lang. Sinululukohin mo. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Sa sarili ko ang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contem ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang presuhan, pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po diyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Tignan mo. Diba? Lahat pinapalabas ng sinungaling, hindi totoo, gawa-gawa lang, bayaran. Alam mo, ganyan ang style ng ng mga DDS. Kapag kinontra mo sila, sabihin nila, bayaran ka. Pwede ng totoo, sino ba ang bayaran? Pinapalabas niya, itong mga witnesses yung mga sinungaling. Ganun yung style na ito eh. Saka paano mo nasabing sinungaling? Humarap ka na ba? Nagpakita ka na ba?
Dumaan na ba kayo sa ano, sa anong tawag do'n, sa question and answer? Ano 'yun, parang beauty pageant. Question and answer portion, hindi pa naman kayo dumadaan sa Q&A, eh. Paano mo nasabing sinungaling sila at ikaw ang totoo, ikaw ang tama? Eh, ikaw nga ayaw mo magpailalim sa ano, sa Q&A, 'di ba? Eh, sabi mo pogi ka, eh, hinahabol ka ng ano, dapat dumaan ka sa Q&A. Oh, nakita na po yan at nadamay sa kasinungalingan si VP Sara at ang ating Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Contiveros na umaten sa moro-moro at bogus na mga hearing na yon. Oh, 'di ba? So, pinapalabas niya itong Senado, wala, moro-moro, bogus na lang. Siya lang yung tama. Wow, saludo naman ako sa'yo. Lahat sinabihan mo sinungaling, eh. Sinungaling yung witnesses, sinungaling yung nagbibintang na rapist ka, sinungaling yung nagsasabing inabuso mo sila, oh, sinungaling yung nagsasabing, binalanghiya mo sila. At itong Senado sinasabi mo bogus, panay sinungaling, gawa-gawa lang, moro-moro. Eh, di ikaw na. Eh, di ikaw na. Ikaw na mabait. Ikaw na yung matalino, ikaw na yung magaling, ikaw na yung totoo. Wow! Bakit po? Isa ring patibong yon mga kaibigan at mga kababayan. Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Ulit-ulit. Nung hindi po nila magawa yon, kahit may mga warrant of arrest na sila, sapagkat hindi ako umaten sa kanilang mga hearing, kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko, kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay Ulit-ulit. ilagay sa kamay ng mga puti. Sapagkat ang ating pong gobyerno at ang gobyerno ng mga puting ito ay nagkasabwatan na nga. Hawak na nga sa liig ang ating gobyerno rito, kaya itong mga operatibang ito ay ginagamit na lamang whether they know it or not, sapagkat ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli, upang ako ay kanilang madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame dyan. Extraordinary rendition pa rin yan. Yung sinasabi nilang wala akong whole departure order. Pagkatapos sasabihin nilang maging madugo kung sila ipapasok dito sa aking compound. Yun po yung mga patibong din. Ang ibig lang sabihin, umalis ka dyan kasi magiging madugo. Lalo pa kung hindi aalis. Kasi ako'y tatayo sa mga illegal na activities na gagawin nila ng paglusob. Sabi nila, wala na ka namang whole departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas ng bansa. Patibong din po yun. Sapagkat sa immigration pa, doon ka na huhulihin at ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Yan po ang endgame dyan. Endgame dyan. Nangingialam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang nangingialam sapagkat naging kasabuat na ng ating pamahalaan ngayon. Ulit-ulit. Ulit-ulit naman. Ito sa ating bansa. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan, mga FBI po lahat yan. Ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary. Ito na naman tayo sa drone. Pakita ka, Kibuloy, ng ebidensya. Ebidensya ba? Ebidensya na merong ang drone na umiikot dyan sa iyong kaharian. Meron ba? May nilabas ba silang drone? O kahit video, litrato ng drone na sabi ni Kibuloy, umiikot-ikot doon niya sa kanyang kaharian. Meron ba? Rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination, sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Hindi, yan nga yung maganda eh. Ayan naman pala eh, sinasabi mo ganyan, di humarap ka tapos,
demanda mo sila. Oh, meron pala silang ginagawang ganyan i-demanda mo. O kaya, ano mo, i-stop. Oh, di mo sila kayang i-stop. Sabi mo nga, Lindol, kaya mong i-stop Oh, ibig sabihin, di mo kaya i-stop yung yung FBI. The FBI, stop! CIA, stop! Oh, yan. Marcos, stop! Hindi mo kaya. Akala ko ba sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, appointed son of God, tapos hindi mo pala sila kayang stop? Kasi puro kwento lang sa totoo lang paulit-ulit na kwento. Demanda mo sila, ikaw ang magreklamo dahil inaapi ka. Wala namang ganun bakit tago ka ng tago? Yan po ay playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Paulit-ulit. Ilang minuto na, 30 minutes mo, paulit-ulit lang sinasabi nito. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehimeng Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo, si Marcos mismo, ang pinagkanulo ako at ibinigay sa kamay ng mga puti. Naggagawin na nila ang gusto nilang gawin sa akin sapagkat ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra 3 taon nang nandyan sa DOJ na mismo si Secretary Remulla noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pumunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pastor? Sabi niya, wag muna kasi para merong katuwiran ka na para sa extradition na meron kapang kaso dito. Dismissible po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigipit at pagpapahirap. Yan naman. Panggigipit at pagpapahirap. Anong panggigipit? Ikaw nga tong nanggipit. Ikaw nga tong nang abuso. Gagawa ka ng mga night duty tapos sasabihin mo, ginigipit ka. Pagkatapos mong ano dyan, sabihin mo, ginigipit ka. Ay, nako. Ilan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po, sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-4 na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso. Dismiss na pala Ay, labas na. Libis na pala Ito, dami-dami sinasabi ni Kibuloy. Dapat sabihin mo sa korte lahat yan. Bakit yan mo sinasabi sa sa social media? Sabihin mo lahat sa korte yan, magpakita ka. Sabihin mo sa korte lahat yan. Bakit yan mo sinasabi sa social media? Yan, dapat binasura na yan kasi fail to. Binasura na pala, dismiss na pala. O di laya ka na dapat. Bakit ganyan? Ayaw mo pa rin magpakita. Di ba? Prosecute yan Failure to prosecute. Kailangan ibasura na yan. Ayun nga. Ulit-ulit tayo Ipaglaban mo yan sa korte. Yan naman pala. Dami mo palang alam Kaya show dismiss na yan, basura na yan. O di, umarap ka sa korte, patunayan mo yan, sabihin mo yan sa korte, dahil mga abogado Pakita ka kasi. Para at least mapakinggan ka. Ayaw mong pakita, sabihin mo, ginigipit ka. Nahihirapan ka. Nahihirapan ka kasi nagtatago ka. Ngayon, ito, kapag nakalabas ka na, ayan, ipakita mo lahat ng ebidensya mo. Ipaglaban mo karapatan mo. Di pakinggan ka naman Alam mo, baka nga mas lalo pang mga Pilipino marami pang bumilib sa iyo kasi hinaharap mo yung kaso mo Daig ka pa ni De Lima Si De Lima, kung ano-ano sinasabi mo kay De Lima, tingnan mo. Hinarap ni De Lima yung kanyang pag-persecute sa kanya. Ngayon, laya si De Lima. Dapat ganun ka rin. Hindi, wala. Takot ka
Yabang-yabang mo, sabihin mo hindi ka takot kay Lucifer, eh, ngayon wala. Ayon sa batas, pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito sa Davao available, ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito pong Wow, law-abiding daw siya. Anong law-abiding? Paano ka naging law-abiding? Ayaw mo nga humarap sa ano? Sa mga nagpapatawag sa'yo. Law-abiding ka, ba't ayaw mo humarap sa Senate? Law-abiding ka, ba't ayaw mo humarap sa Kongreso? Law-abiding ka, bakit ka nagtatago? Anong klaseng law-abiding yan? makong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng bansang Karyan, tapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, haharapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya Simple pala. Simple pala, kaya ayaw mo magpakita, kaya ka nagtatago, simple. lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat na atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Nakikinig ngayon ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito, na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin, at ang endgame ay extraordinary rendition, which may be kidnapping and which may be assassination. Ulit-ulit. At ako ay very inclined ako. Alam mo, humaba lang yung sinasabi niya dahil dyan sa rendition. Paulit-ulit yung rendition na yan. Kanina pa yung rendition na yan, paulit-ulit eh. Na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na politikal. Ay hindi ka naman talaga kasali sa political eh. SMNI. Pero yung kaso mo, iba yung kaso mo dun sa SMNI. Kasi itong yung programang SMNI, ginagamit nyo para siraan yung gobyerno. So, ayun, political yun. Pero yung kaso mo na ikaw ay pinagbibintangan ng rape, ng abuso, hindi political yun. Criminal yun. Diba? Criminal yun, hindi yung political. Political yung sa SMNI. Ang pang-red tag ninyo, ginagamit nyo ni Duterte yung inyong programa para siraan itong gobyerno, yun ang political. Kaya damay-damay ka eh. Damay ka talaga eh. Kasi pinapagamit mo yung ano mo eh. Yung pag-aari mo para siraan yung gobyerno eh. Tapos ito ngayon, yung sarili nyong kaso. Iba naman po yun. Iba naman yung sa SMNI. Kaya dapat no? Dapat humarap ka talaga eh. Para patunayan mo na mali sila. Kasi lahat naman ng sinasabi na ito ni Kibuloy, mali ang gobyerno, mali si Marcos, mali ang FBI, mali ang CIA, mali-mali lahat. Siya lang ang tama. Di dapat humarap ka mas lalo para patunayan mo yung sinasabi ninyo. Po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yon, hindi rin niya kasalanan yon. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya at hindi ko rin... Hindi naman talaga kasalanan yan, Pastor eh. Kibuloy eh. Hindi naman kine-question yung pagkakaibigan ninyo eh. Ano naman kinalaman anong kinalaman namin? Kung magkaibigan kayo, anong pakialam namin doon? Wala kaming pakialam doon. Kaya lang, ginagamit nyo kasi yung inyong programa, SMNI. Yun lang po yun.
Wala na akong pakialam kung nagkarelasyon pa kayong dalawa. Kung naging kayo naging magjowa kayo, wala kaming pakialam. 'Di ba? Ang problema kasi, ginagamit niyo yung programa ninyo para, alam niyo na, para sa sariling interest ninyo. So, ano mong kinalaman namin do'n sa relasyon ninyo ni Duterte? Kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan, hindi ko rin kasalanan yon. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yon, problema po ninyo yon. Ngayon, Hindi ginagawang kasalanan mo 'yun kung lumaki yung church mo. Actually, kung dati pa pinag-initan kayo, 'di sana hindi lumaki 'yan. Kaso ang la di naman 'yun ang problema, kung lumaki yung simbahan mo, Ang problema, may inaabuso ka diyan sa mga miyembro mo, 'yun ang problema. Hala, ang layo na, ang layo na ng pinag-uusapan natin, geng-geng na, Ang layo na, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Parang nagsimula na naman tayo, paulit-ulit lang, Hindi daw siya nagtatagaw dito sa kasong napakasimple. Kanina pa niya sinabi yan, paulit-ulit naman. Ano 'to, pinapahaba lang nito yung sinasabi niya? Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. Oo, saka hindi. Si Lucifer nga, kayang-kaya. Hindi ka nga natatakot kay Lucifer, Dito pa, sa mga ito pa. Di ba? O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung sergeant at arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay. Yan na naman. Yan na naman yung extraordinary rendition na yan. Paulit-ulit naman tayo, Pastor. Ilang minuto na, 80 minutes na yung speech mo, paulit-ulit. Ng mga puti, gusto ko man o hindi. Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago ng dahil sa ako'y may kasalanan. O kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tingnan ninyong ginawa sa kanila, o pinasuot ng orange na para... Siyempre, anong gusto mong kulay? Hindi, anong kulay ba gusto mo, Pastor? Pwede ka naman mag-request, anong kulay gusto mo suotin kapag nahuli ka? Grabe naman, lahat ba naman, pati kulay ng t-shirt, gusto mo, ikaw ang masusunod? Wow! Napaka-demanding naman ito. May mga kasalanan na sila, sapagkat yan ay proseso, nagpapasakop po kami, law-abiding po kami, or nation building po. Ulit-ulit. Anong law-abiding? Meron ba law-abiding na ganyan na nagtatago? Kung law-abiding ka, lumabas ka na. Kung law-abiding ka, humarap ka. Anong klaseng law-abiding yan? Ang aking pakay, ang aking pong ministry mapayapa. Walang nangingialam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan. Hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan. Available pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ang endgame, dadalhin ka rin sa Maynila. Dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang katapusan, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga... Ito na naman. Ulit-ulit naman tayo. Ilang minuto na, 19, magti-20 minutes na pa, ulit-ulit. Puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa... Ito na naman ta. Iniingatan daw siya ng Ama
Alam mo, kung talagang iniingatan ka ng Ama, hindi ka matatakot eh. Si Jesus Christ nga eh, di ba? Si Jesus Christ ba, itong totoong Diyos, natakot? Hindi. O ikaw ngayon, nagpapakilala ka na anak ka ng Diyos, na ikaw ay appointed son of God. Ikaw natatakot? Sabi mo, ngayon, nakakasabi mo pa lang, iniingatan ka ng Ama. Bakit ka natatakot? Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, poprotektahan ka ng mga anghel. Oh, walang laban si Lucifer sa'yo, sabi mo eh. Tapos ngayon, eto, ayaw mo magpakita. Patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Oh. Eh kung ikaw ay bawian ng buhay ng mga tao, di ba sabi nga ni Pablo eh, for me, to live is Christ and to die is gain. Eh yung sabihin, natatakot palang mamatay, eto si Kibuloy. Natatakot siyang mamatay. Kasi wala na siyang night duty. Sayang naman yung sarap ng buhay na tinatamasa niya. Siguro ganun iniisip niya. Di ba? Pero kung ikaw sa tingin mo pine-persecute ka dahil sa ginagawa mong paglilingkod sa Diyos, hindi ka matatakot na mamatay. Mismo si Pablo, sabi niya, to live is Christ, mabuhay ay kay Kristo, and to die is gain. Oh, doon pa lang wala na, iba pala paniniwala niyo ni Pablo. Oh, ikaw takot ka mamatay, pero kung ikaw ay naglilingkod talaga sa Diyos at pine-persecute ka dahil sa paniniwala mo sa Diyos, katulad ni Pablo, eh para sa kanya, ang mamatay, eh ano, ay gain, kapakinabangan. Oh. Ano, takot pala mamatay ito si Pastor Kibuloy. Kasi, di ba, kung pastor ka talaga, naglilingkod ka sa Diyos, alam mo kung saan ka pupunta, sabi mo nga, pabalik-balik ka sa langit eh. Ayaw mo nun, di ba? Iba nga nananalangin eh. Lord, di ba, bigyan mo kami ng magandang bahay dyan sa langit. Eh siya, ayaw niya. Di sigurado kung saan pupunta. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Ako, Bigyan ninyo may kondisyon. Eto na. Ano ba to? Ito ba yung 17 ba yun? 13? Ilang kondisyones yan? Ito. May kondisyon na naman si Kibuloy. ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of... Grabe, demanding naman to. VIP talaga to. Pero alam mo kung ordinaryong tao nagkasala ng rape, kulong agad eh. Pero siya Pero siya gusto niya, pakialaman pa siya ng Presidente ng Pilipinas, pakialaman siya ng DOJ, sino pa? Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya Rite. Grabe naman ka-demanding na ito. ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging dito man. Pagkatapos si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na. Alam mo, sa totoo lang, takot ko to kay Hontiveros. No? Ba't ka natatakot kay Hontiveros? Kay Lucifer nga, hindi ka natatakot. Kay Hontiveros pala siya takot. Babae lang pala ang magpapatiklop sa'yo. Sa korte, tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arti-arti pa dyan sa
sa Senado. Ay! Si Ontiveros para tuloy nag-iinarte. Ikaw nga sinasabihan ng Ontiveros huwag ka na mag-inarte, Kibuloy. Sumuko ka na. Sinasabihan mo si Ontiveros pala ngayon ang nag-iinarte. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo. Para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo. Alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya, so ikaw na ang hindi sinungaling. Hindi ikaw na po ang hindi sinungaling. Wow. huwag ka na mag-inarte dyan. Pumunta ka na doon sa korte. Sapagkat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, gumawa rin kayo ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Yun pa rin pala. Yung pa rin pala yun, 17 conditions, yung pala, walang pagbabago, yung pa rin pala yun. Masyado demanding. Malabo nang mangyari yun kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan, nasa kamay ako ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. Hindi ko alam kung ang $2 million ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na ako'y kanilang madampot, makuha at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the NBI and the CIDG, hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko. Kung alam mo, sa totoo lang, ito unang-una alam niya na hindi pagbibigyan siya dyan sa gusto niya. Malabo mangyari yun na pipirma si Presidente, pipirma si DOJ, pipirma PNP, pipirma NBI. Malabo gawin ng yan, mga otoridad dyan. Itong pinagsasabi ni Kibuloy, wala ito. Ang daming sinasabi, hindi naman mangyayari yan. Kaya, endgame, ito talaga yung sinasabi, endgame, hindi susuko yan. Hindi ako susuko. Parang gano'n sinasabi ni Kibuloy. Dami niya pa sinasabi kung ano-ano. Wala talaga siyang bala kasi alam niya sa sarili niya, hindi gagawin ni Presidente Marcos yan. Gagawa ng written. Ano uto-uto? Huyo ba? Sa feeling na ito, grabe, mga kababae. Wow, bilib ba? Ibang klase talaga to. Imamanhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako'y talagang kriminal. Hindi naman ako drug lord. Hindi ako sumisinghot. Hindi lang naman drug lord ang kriminal Di ba? The fact na ikaw ay pinagbintangang ng rape, criminal case na yan Ikaw naman Grabe iwas nito, grabe talaga yung pagbaluktot niya. Para kumaga parang isisisi niya sa iba. Ito, kagaya na ito, sinisisi niya ni Marcos, sinabi, may nabanggit siya singhot O ngayon, ililipat niya ngayon yung itong usapan kay Marcos. Ng drugs. Hindi ako drug lord. Wala ko dyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation. Akusasyon po lahat yan. Gawa-gawa lahat yan. Tapos ginawa na ninyong totoo. Hindi nga kasi ayaw mo kasi humarap Accusation nga yan Di patunayan mo na hindi totoo. Ba naman to? Ulit-ulit tayo You tried me by publicity. Trial by publicity ang style niyo kasi wala kayong laban sa korte. Gamit ka ng gamit. Trial by publicity ka ng trial by publicity anong ginagawa mo ngayon? Nagsasalita ka sa social media. Parang ganun din yan. Ganun din yan Yung sinasabi mo, ba't di mo sabihin sa korte? Ba't ka nagsasalita sa social media? Tapos magagalit ka kapag sinabing trial by publicity. Sinasabi mo lang naman yan na ganun Subukan mo humarap at sa korte kayo mag-usap. Kaso wala Tago ka pa rin ng tago Hindi kayo patas makilaban. Ito namang bayarang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, lahat.
lahat na kumbaga palpak. Panay sinungaling na pati media, lahat-lahat gobyerno. Wala na. Wala. Lahat na lang pala sinungaling. Oh, anong gagawin natin dito? Nandun kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa, wala kayong kinover. Pagka mabuti, wala kayong kinocover. Lahat ng binabalita niyo sa akin, puro masama. Kasi masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry ha, media, kasi may media rin kami ang SMNI. Hindi niyo mabili yan eh. O, ngayon, ginugurgur ninyo dahil hindi niyo mabili. O ngayon, maliban kung bigyan ninyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti, FBI, CIA o sino pa man sa kanila, haharapin ko ang kasong yan. Simple po ang mga kasong yan. Ano naman tayo, paulit-ulit? Lalo na puro mga sinungaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyan sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang endgame. Wala na, advance mag-isip. Grabe no, grabe yung advance mag-isip, grabe yung kaisipan niya, sobrang advance na ganun ang mangyayari. Wala na, tamang hinala na to. It's nasobra na ata to sa coke. Diba advance mag-isip? Paano niya kaya nasasabi niya, no? Napipredict niya ba yung future? O dahil sa tama lang nung nasobrahan lang sa katol? Ang playbook na ito at hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Wow! Magiging bayani pa pala siya. Diba, no? Ibang klase to. Nakakabilib. Grabe. Idol! Martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo, mga oppressor ko ngayon, ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyernong ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na Pabubulol na eh. Parang nangangampanya na eh. Talagang grabe. Pinapalabas siya, biktima siya at talaga ng mga siya patuloy yung parang inaapi at talagang lalaban ako sa mga sumusunod sa aking karapatan. Mamamatay ako dito sa Pilipinas. Hindi ako babayag na ako'y patayin ng mga Amerikano na yan. Ako'y magiging bayani. Katulad ni Rizal. Hindi dapat magpabaril ka. Kasi si Rizal binaril di ba? Ewan ko sa'yo. ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kaya.
May go signal na, may go signal na. Hindi raw siya magpapahuli ng buhay. Shoot to kill daw. Mas gugustuhin pa niyang magpabaril na lang kaysa mahuli niyo ng buhay. Kaya ba yan ng PNP? Kaya ba ng NBI yan? Sige nga. Si si Kibuloy na nagsabi noon. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito, kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, wag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yon. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama at naway manumbalik ang kapayapaan, ang katarungan, justisya sa bansang ito. Salamat po. Alright. Ayan, umiiyak na si Pastor. Umiiyak na si Kibuloy dahil siya'y mamamatay dito sa Pilipinas. Ayaw niyang magpapatay sa Amerikano. Gusto niya sa Pilipino. Ayan, yung narinig natin kay Kibuloy. Ang haba. Well, yan lang mga kababayan. Siguro naman napakaliwanag. Napakaliwanag na itong mensahe ni Kibuloy. Sumuko ka na lang. Ganun na lang yun. Sumuko ka na lang. Yung mga sinasabi ninyo, sa korte nyo sabihin at sigurado naman pakikinggan kayo ng korte. At ganun na lang. Simple lang naman pala yung kaso eh. Sinasabi nyo simple lang. Kayang-kaya ng mga abogado ninyo. Di, harapin nyo na. Kaya kung ayaw nyo magsuot ng kulay orange na t-shirt, di yellow. Nag-request kayo kung ano favorite color ninyo. Di ba? At doon sa sinasabi nyo na rendition na paulit-ulit, sa tingin ko, ingatan naman kayo ng gobyerno ng Pilipinas habang kayo ay under trial dito sa bansa. Saka ingatan ka naman ng sinasabi mo ng Diyos Ama. Ingatan ka naman kung talagang ikaw ay talagang kinikilala ng Ama na ikaw ay kanyang anak. Di ba? Ganun lang naman yun. Simple. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.